Halos 120 ang takbo ng motor ni Philip habang hinahabol ng mga pulis mobil. Sa likuran niya ay nakaangkas si Christian na nakikipagpalitan ng putok sa mga tumutugis sa kanila. Halos 10 oras na ng gabi kaya't napakaluwag na ng kalsada. Ngunit ayaw sila tantanan ng mga umahabol sa kanila. Philip, bilisan mo! Maaabutan na nila tayo! Relax ka lang. Kung hindi ka kasi pumalpak kanina happy-happy na sana tayo. Bilisan mo na lang. Huwag ka nang manisi pa. Sige, pero makikipaglaro muna ako sa mga buhayang to. Professional killer ang dalawang magkaibigan. Sila yung madalas na napapanood sa balita na riding in tandem. Paminsan pa nga ay nahuhuligan pa sila. Ngunit sadyang madudulas at matitinik ang mga ito. Kaya hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin silang nakakapamiktima. 100,000, 200,000, hanggang 1,000,000 o higit pa. Depende sa kung sino ang itutumba nila. Malawak ang koneksyon nila pagdating sa mga politiko at sindikato. Malinis silang magtrabaho at siguradong tutumba ang sino mang ipapatay ng mga kliyente nila. Halos sabay lumaki ang dalawa. Parehong naglayas sa kani-kanilang pamilya. Dala na rin ang katigasan ng ulo at pagiging adventurero ng mga ito. Halos lahat na yata ng krimen ay nagawa na nila. Magnakaw, mang-hold up, mang-trip, gumamit ng iba't ibang ipinagbabawal na droga. Minsan pa nga ay nanggahasa sila ng babaeng natipuhan nila. Kanina nga ay may tinambangan na naman silang politiko. Tinadtad nila ng bala ang sasakyan nitong SUV paglabas sa village kung saan nakatira ang target. Nagkaroon lang ng konting aberya nang makakita si Christian ng isang bata na halos nasa 8 taong gulang lang. Lulan din yon ng sasakyan na kanilang tinambangan. Sa malamang ay anak ito ng kanilang target. Saglit na natigilan si Christian na makita niyang umiiyak ang bata. Kaya't nakakuha ng pagkakataon ang isang bodyguard. Tinamaan tuloy siya nito ng bala. Mabuti na lang at nandyan si Philip na agad na napatay ang mga bodyguard ng target nila. Halos kumain din ng ilang minuto ang pakikipagputukan nila sa mga ito, dahilan upang makaresponde pa ang mga pulis. Pare, bilisan mo pa. Maubusan na ako ng dugo. Daplis lang yan. Huwag ka mag-alala, hindi ka pa mamamatay. Masamang damo tayo. Nakalimutan mo na ba? Napangiti na lang si Christian sa kanyang narinig. Halos mag-iisang oras na rin silang nakikipaghabulan sa mga pulis. Ngunit sadyang makukulit ang mga ito. Napansin nilang dumadami pa ang mga sasakyan ng mga humahabol sa kanila. Lalo pang pinarurot ni Philip ang motor hanggang sa mapadaan sila sa isang napakahabang tulay. Laking gulat na lamang ng dalawa nang namataan nilang may mga nakatambang ng pulis sa kabilang dulo ng tulay. Agad na napahinto si Philip at nagpakawala ng bala tungo sa mga kalaban. Shit, pre. Ano nang gagawin natin? Sasabay tayo. Walang magpapahuli ng buhay. Ang mga katagang naging moto na nilang dalawa. Nang marinig yun ni Christian, ay walang pag-aanilangan nitong pinaputukan ang mga pulis na nasa likuran nila. Sa kasamaang palad, ay muli na naman itong tinamaan ng bala na tuluyan niyang ikinatumba. Nang makita ito ni Philip, ay nagkubli siya sa malaking poste ng tulay. Saglit niyang tinitigan si Christian. Ngunit wala na itong buhay. Halos tumigil ang mundo ni Philip at animoy bumagal ang lahat sa paligid niya. Anak ng dagat na maalat. Putya. Hanggang dito na lang ba tayo, pre?
Dito na rin ba ako mamamatay? Sa patuloy na pakikipagpalitan ng putok ay unti-unti na siyang naubusan ng bala. Halos makalapit na din ang mga pulis sa kinalalagyan niya. Hindi pa to ang katapusan ko. Kailangan ko subukan. Walang pag-aalinlangang tumalon si Philip mula sa tulay. Sa isip-isip niya, bahala na. Halos nasa kalahating kilometro ang lalim ng tinalon niya. Napakatarik nun. Kitang-kita niya habang mabilis siyang nahuhulog patungo sa isang bangin na puro batuhan. Tanging pagpikit na lamang ang nagawa ni Philip sapagkat batid niya na ang sasapitin niya sa oras ng kanyang pagbagsak. Ilang sandali pa ay napamulat siya. Nagtataka siya sapagkat unti-unti siyang lumulutang. Papalayo siya sa batuhan at tulay na kanyang tinalunan. Teka, kaluluwa na lang ba ako? Bakit parang hindi ko naramdaman na bumagsak ako? Ganito pala ang pakiramdam pag patay ka na. Hindi mo na mararamdaman ng sakit. Sambit nito sa kanyang sarili. Naalala niya si Christian, kaya agad niyang kinontrol ang paglipad pabalik sa tulay. Nagtago siya sa isang malaking puno at nagmasid sa paligid. Hinahanap niya ang kaluluwa ng kaibigan. Lumipas ang ilang saglit, ngunit hindi niya ito nakita. Tanging ang walang buhay na katawan nito na nakahiga sa kalsada ang natatanaw niya. Nakapalibot pa ang ilang pulis doon. Naisipan niyang sumigaw ng malakas upang tawagin si Christian. Ngunit laking gulat niya nang napalingon ang mga pulis sa malaking puno kung saan siya nagkukubli. Papaanong narinig siya ng mga ito? Patuloy lang siyang nagtago sa puno hanggang sa mag-umaga. Wala na ang mga pulis at naayos na rin ang crime scene. Ang tangi niya na lang natatanaw ay ang mga rescuer na nasa ilalim ng tulay at tila patuloy ang paghahanap sa kanya. Kanina pa tong mga to Hindi pa ba nila nahahanap ang katawan ko? Nako, baka naanod na ng tubig Nagkukutom na ako. Saglit siyang napatulala. Napaisip siya sa kanyang huling sinambit. Kaluluwa na lang siya, pero bakit nagugutom pa rin siya? Hindi kaya buhay pa siya? Paanong nangyari yon? Paanong nakakalipad siya? Sinampal-sampal ni Philip ang kanyang sarili at nadama niyang nasasaktan siya. Buhay pa ako? O paanong nangyari yun? Oo nga, buhay pa ako! Yes! Buhay pa ako! Hindi na napigilan ni Philip ang kanyang sarili. Napasigaw siya sa sobrang tuwa at galak. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang pag-iisip, naglalaro pa rin ang katanungan, papaanong nangyari ang mga bagay na yon. Sinubukan niyang tumalon mula sa itaas ng puno pababa. Namangha siya sapagkat nakakalutang pa rin siya sa ere. Nakakalipad pa rin siya. Agad siyang nagtungo sa isang malaking bahay na tila walang tao. At dahil sa nakakalipad siya, ay madali niyang nahanap ang daan papasok sa loob nun. Saglit siyang nakiramdam at nang makumpirma niyang walang tao, ay agad siyang dumiretso sa kusina upang makapaghalungkat ng makakain. Uy, sakto Mukhang wala rito yung may-ari. Ubos sa akin ang pagkain niyo sa rep. Halos maubos ni Philip ang laman ng rep na yon sa dami ng kanyang kinain. Matapos noon ay naisipan niya na ring nakawan ang bahay na yon. Tutal, nandun na siya sa loob. Nakuha niya ang mga alas at pera
sa isang malaking kwarto. Kaswal siyang naglakad nang makalabas na siya ng bahay. Nasa loob pa siya ng bakuran. Sinipat-sipat niya kung ano pang pwede niyang pakinabangan. Nang biglang nagimbal siya, nang may narinig siyang angil ng malaking aso. Nagmumula iyon sa kanyang likuran. Paglinga niya ay natanaw niya ang napakalaking aso. Mabilis itong umatake, papasugod sa kanya. Sa sobrang taranta ay mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay. Akmang aakyatin niya na ang bakod nang mapangiti siya. Naalala niya, nakakalipad nga pala siya. Ang tanga ko naman, nakalimutan ko agad. Agad nga siyang nakalipad papalabas ng bakurang iyon, habang inaasar pa ang malaking aso. Doon ay nakumpirma niya na buhay pa nga talaga siya, sapagkat nakikita pa siya ng aso. Naisipan niya ring magpakita sa isang tao. May nasalubong siyang isang matanda. Sinubukan niyang sipain at itulak ang kariton nito. Amang, huwag mo sasaktan. Joke lang yon, tanda. Nakikita mo ba ako? Nagtatakang nakatitig sa kanya ang matanda. Tinatanong kita, nakikita mo ba ako? Oo, Amang. Nakikita kita. Okay, sige. Makakaalis ka na. Napakamot na lang sa ulo ang hukluban. Nagmamadali itong lumayo sa kanya. Nagpatuloy si Philip sa paglipad kung saan-saan siya pumunta. Nagtungo siya sa mga lugar na dati niya pang gustong marating, hanggang sa halos magsawa na siya. Maya-maya pa ay narating niya ang isang gusali. Ninakawan niya ang kondominium na yon. Pinasok niya rin ang iba't ibang opisina sa isang syudad. Nagpatuloy sa masasamang gawain si Philip at halos hindi niya na naalala ang kaibigang si Christian. May mga pagkakataong nakakapamboso pa siya sa mga kababaihan mula sa bintana ng mga kwarto ng mga ito. At kung may pagkakataon ay ginagahasa niya pa ang kung sino mang matipuan niya. Labis ang kasamaang nangibabaw sa pagkatao ni Philip, lalo pat ngayon na nagkaroon siya ng kakayahang lumipad. Inipon niya ang mga alas at pera, kung ano-ano pang mga gamit ang kanyang nakulimbat. Inilagay niya ang mga ito sa isang abandonadong gusali. Sinigurado niyang walang makakadiskubre sa mga ito. Isang beses ay naaktuhan siya ng mga gwardya ng isang gusali habang ninanakawan niya ang mga silid doon. Protektado pala ito ng mga alarma at CCTV. Sa kadahilan ng nasa loob siya ng gusali ay hindi niya na masyadong nagamit ang kanyang kakayahang lumipad. Dahilan upang makorner siya ng mga gwardya. Wala nang nagawa si Philip kundi ang makipagpalitan ng putok sa mga ito. Halos maubusan na siya ng bala. Sa bandang huli ay wala na siyang ibang maisip na paraan kundi labanan ng mga ito ng mano-mano. Nang makalapit na ito sa kanya ay napilitan siyang umatake sa mga ito gamit lamang ang kanyang mga kamao. Halos 20 katao ang bilang ng mga gwardyang yun. Hindi makapaniwala si Philip nang walang kahirap-hirap niyang napabagsak ang mga ito. Sobrang bilis ng pangyayari. Halos maputol ang mga kamay at braso ng mga ito sa mga ginawang pag-atake niya. Ang iba sa mga ito ay nagsipagsuka ng dugo. Namangha siya sa kanyang nagawa. Nagtataglay siya ng kakaibang lakas at bilis na animoy isang kidlat. Nang matapos ang eksenang yun, ay saglit na napatulala si Philip. Ha? Paano nangyari yun? Paano kung nagawa ang mga bagay na to?
Di bale, ang importante, napasa akin ang kakayahang ito. Gamit ang kapangyarihang ito, ay maaari ko ng pagharian ang buong bayan na to. Hindi, maging ang buong Pilipinas. Ang buong mundo. Malademonyong tawa ni Philip habang iniisip ang kanyang masamang binabbalak. Nais niyang malaman kung ano-ano pa ang kanyang kayang gawin bukod sa mga abilidad na kanyang natuklasan. Abot langit ang kanyang galak nang natuklasan niyang kaya niya rin palang magpagalaw ng mga bagay-bagay. Naglibot siya sa buong lungsod at humanap ng mga pulis mobil. Dali niyang pinataob ang mga sasakyan na ito. At kung may makita siyang pulis, ay agad niyang ginagamitan ng kapangyarihan. Pinaglalaruan niya ang mga ito. Pinapaikot niya sa ere hanggang sa mawala na ito ng malay. Ihahagis niya na lang ang mga ito kung saan-saan. Iba yung galak ang nararamdaman niya. Wala nang magawa ang mga otoridad kundi ang magtakbuhan. Sa tuwing susubukan nilang barilin si Philip ay hindi naputok ang kanilang mga sandata. O di naman kaya ay humihinto ang mga bala sa ere bago pa man yon makarating kay Philip. Ano mga buhaya? Kung dati ako ang hinahabol nyo, ngayon kayo naman ang hahabulin ko. Iisa-isahin ko kayo at tatapusin ko kayong lahat. Nabalot ng lagim ang buong lungsod. Madaming nawasak na sasakyan. Marami ring gusali ang nasira. Halos magmistulang ghost town na ang buong lungsod. Nagsipaglikas na ang mga tao doon. Nang maglaon ay medyo nainip na si Philip. Wala na siyang nakikitang buhay na naglalakad sa lungsod na yon. Akin na ang lungsod na ito. Ako ang hari dito. Hindi naglaon ay naisipan niya na ring sakupin ang karatig bayan. Lumipat siya ng mataas at mabilis. Tinungo niya ang kasunod na bayan. Maya-maya pa ay natanaw niya na ito mula sa kanyang malayong direksyon. Naisip niya kung ano ang unang magandang gawin upang magulat at matakot ang mga tao na nandun. Nang makalapit na siya ay agad niyang natanaw ang isang mataas na gusali. Aha, ayun pala ang pinakasentrong gusali sa syudad na to. Doon ko umpisahan ang lagim. Lalo niya pang binilisan ang paglipad. Itinodo niya ang lahat ng lakas niya. Pumasok sa kanyang ideya na banggain ang sentrong gusali. Tutal, malakas naman siya at kakaiba ang bilis. Malamang na kaya niya ding gawin ang kanyang binabalak. Inisip niya na magandang panimula yun upang masindak ang mga tao sa paligid. Ibinigay niya na ang lahat ng kanyang makakaya upang sa pagtama sa gusali na iyon ay agad na mawasak ito at magdulot ng pagkagimbal sa buong lungsod. Eto na ako! Nang mamulat si Philip ay hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ngayon niya lamang naranasan ang pakiramdam na yon. Iba yung sakit, hapde at kirot ang tanging rumirehistro sa kanyang utak. Maya-maya pa ay unti-unti nang binalot ng pagkamanhid ang buong pakiramdam niya. Sa di kalayuan ay natanaw niya pa ang kanyang katawan. Nagkalat ang dugo at ilang piraso
ng kanyang laman. Mga humiwalay na braso at mga paa na nangingisay pa. Bakit ganito? Bakit ganito ang nangyari? Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ko? Maya-maya pa ay may natanaw siyang imahe na unti-unting lumalapit sa kanyang harapan. Agad niyang nakilala yon. Walang iba kundi ang kaibigan niya si Christian. Sa likod nito ay may naaninagan siyang isang malaking tao. Nakasuot iyon ng purong itim. Si Kamatayan. Tara na, pre. Hinihintay na tayo ni Satanas sa impyerno. Buwan ng Abril, taong 2001, sa probinsya ng Quezon. Bandang 6:00 ng hapon, naglalakad pa uwi ng bahay ang mag-inang Nicoy at Emma. Palingon-lingon sa likuran ang ginang na agad namang napansin ng kanyang anak. Hindi nito maunawaan kung bakit ganon ang kinikilos ng kanyang ina, kung kaya't minabuti niya na lang na hindi ito pansinin. Pasado 10:00 na ng gabi nang makauwi ang mag-ina. Pansin pa rin ng bata na balisa pa rin ang kanyang ina. Tila pagod na pagod ito. Agad na kumuha ng tubig si Nicoy upang ibigay sa kanyang ina, nang sa gayon ay maibsan ang pagod na nararamdaman nito. Matapos uminom ay tinanong ito ng kanyang anak kung bakit hindi siya mapakali. Ngunit nagulat na lamang ang bata sa kanyang naging sagot. Aswang. Pabulong na tugon nito sa anak. Noong una ay hindi naniniwala si Nicoy. Ngunit kalaunan ay napatunayan niya na aswang nga ang sumusunod sa kanila dahil sinundan sila nito hanggang sa bahay. Nakita ni Nicoy ang isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nakatingin ito sa sentro ng bintana nila. Kinilabutan ng bata sa bawat titig nito na tila dinadala siya sa ilalim ng hukay. Lumabas si Emma upang itaboy ang nasabing lalaki. Ngunit laking gulat na lang ni Nicoy nang bigla itong tumalon papataas tungo sa himpapawid. Halo-halong emosyon na ang nadarama ng bata ng mga oras na yon. Takot, kaba at pagkabahala. Halos mawalan siya ng ulirat nang makita niya ang kanyang ina na nagtungo pa sa madilim na bahagi ng kagubatan. Lalo pa siyang kinilabutan nang makarinig siya ng palahaw. Sigurado siyang nagmumula ang tinig na yon sa kanyang ina. Nanggagaling ang mga palahaw sa madilim na sulok ng gubat. Wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Inakala niyang mawawala na ang kanyang ina. Hindi niya lubos maisip na ng mga oras na yon ay pinapatay na ito ng aswang. Pero bakit? Bakit sila sasaktan nun? Bakit sila susundan nun at papaslangin kung wala silang nagawa na ikagagalit nito? Sunod-sunod na tanong ni Nicoy sa kanyang sarili habang patuloy sa pag-iyak. Sa kabila ng takot at kaba ay mas pinili niyang sundan ang inang si Emma. Lakas loob niyang pinasok ang madilim na gubat upang alamin ang tunay na nangyari. Habang naglalakad ay napansin niyang tila may mga bakas ng dugo sa kanyang dinadaanan. At ang dugo na ito ay sariwa pa. Sa sobrang takot ng bata ay
ay nag-uumpisa na siyang makarinig ng mga tinig na bumubulong sa magkapilang tenga niya. Wala na ang nanay mo. Iniwang ka na niya. Kaya't sumama ka na sa akin. Paulit-ulit na bulong ng hangin kay Nikoy. Maya-maya pa ay nakita niya ang tsinelas ng kanyang ina. Agad niya itong nilapitan upang kumpirmahin kung kay Emma nga ito. Ngunit bago pa man siya makalapit ay tumambad kay Nikoy ang katawan ni Emma. Nakatayo pa ang ibabang bahagi ng katawan na yon. Ngunit ang itaas na bahagi ay wala na. Nagsimula nang tumangis si Nikoy nang dahil sa sobrang galit. Nais niyang makagante, ngunit batid niyang wala pa siyang kakayahang gawin yon dahil bata pa lamang siya. Wala nang nagawa si Nikoy kundi ang umiyak. Habang tumatangis ay may naramdaman siyang presensya. Papalapit ito sa kanya. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking puno at doon ay pinakiramdaman ang paligid. Maya-maya pa ay isang malakas na pagaspas ng pakpak ang naulinigan niya na nagmumula sa himpapawid. Tila papalapit ito ng papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa kabila ng kilabot ay patago niyang sinilip ang ingay na yon. Ngunit nagimbal na lang siya sa kanyang nasaksihan. Nakita niya ang katawan ni Emma na lumilipad. Humaba ang buhok nito at naging kulot. Tinubuan rin ito ng matutulis na pangil at mahahabang kuko. Meron din itong malaki at malapad na pakpak na tila ba sa isang malaking paniki. Sa sobrang takot ay nanatili siyang nakabaluktot sa kanyang kinaroroonan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Totoo kayang si Mama yon o guni-guni lamang? Mga katanungang pilit na hinahanapan ng sagot ni Nikoy. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pagod at unti-unting nakatulog. Nagising na lamang siyang nakagapos. Nasa ilalim siya ng malaking puno. Hindi niya alam kung bakit at papaano siyang nakarating doon. Hindi niya rin alam kung sino ang kumuha sa kanya. Lumipas ang ilang sandali nang biglang may sumulpot sa kanyang likuran. Tumambad sa paningin niya ang lalaking nakita niya sa labas ng kanilang bahay kagabi. Hindi niya alam kung ano ang pakay nito at bakit kinuha at iginapos siya. Habang nagpupumilit kumawala si Nikoy ay siya namang paghalakhak na lalaki na si Ernesto. Narinig niya ang pangalan na yon nung isinigaw yon ni Emma kagabi bago pa man ito makatalon ng mataas. Nang maalala ni Nikoy ang kakayanan ng lalaki ay nanatili na lamang siyang tahimik at walang kibo dahil na rin sa takot na baka saktan siya nito. Habang nakaupo si Ernesto sa isang bato ay pinagmamasdan itong mabuti ng bata. Tinititigan nito ang itsura ng lalaki. Maamo ang mukha nito at hindi naman mukhang salbahe. May katandaan na ngunit malakas pa ang pangangatawan. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito at pilit na inaalam kung may kahinaan ba si Ernesto. Umabot na ng 5 oras ang pagkakagapos sa puno ni Nikoy. Ngunit hindi niya pa rin matukoy kung ano ba ang pakay ng lalaki sa kanya. Ilang sandali pa ay napilitan ng humingi ng tubig si Nikoy. Tuyong-tuyo na ang lalamunan niya at kanina pa nagpipigil ng uhaw. Agad namang tumalima ang matanda at binigyan siya ng isang baso ng tubig. Nang makita ni Ernesto
na hindi mahawakan ng bata ang baso, ay isinahod niya ang kanyang mga kamay sa baba nito at saka tinulungang makainom ng tubig. Hindi mawari ni Nicoy kung bakit, pero may naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya maipaliwanag kung ano yon, ngunit parang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Matapos nun ay sinubuan pa siya nito ng tinapay. Isang matamis na ngiti ang iginante ng bata kay Ernesto na siya namang nakapagbigay kaaliwan sa matanda. Alas 5 na ng hapon, ngunit hindi pa rin siya kinakalagan nito, kaya't minabuti niya nang magtanong. Mang Ernesto, ano po bang pakay mo at bakit mo ako iginapos? Mahabang kwento, bata. Malalaman mo rin pagdating ng iyong ina. Mahinahong tugon nito. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay kinalagan na rin ni Ernesto ang nakagapos na bata. Ngunit bantay sarado niya pa rin ito. Hindi na tinangkang tumakas ni Nicoy. Alam nitong mapapahamak lamang siya. Maya-maya pa ay may naaninagan si Nicoy. Isang tao, papalapit sa direksyon nila. Galit na galit ito at kahit hindi pa nakakalapit ay rinig na ang boses nito mula sa malayo. Mama! Sabik na tawag ni Nicoy. Ngunit tila nawala ang kasabikan na yon nang maalala niya ang pangyayari kagabi. Nang makarating si Emma ay agad itong sinalubong ni Ernesto. Galit na sinunggaban ng ginang ang matanda. Tila nagtataglay ito ng kakaibang lakas. Natakot si Nicoy sa kanyang ina, kaya't nagtago ito sa isang malaking puno. Habang nagtatago ay naririnig niyang nag-aaway ang dalawa. At isa sa pinag-aawayan nila ay walang iba kundi siya. Doon niya lamang napagtanto na si Ernesto ay ang tunay niyang ama. Ngunit inilayo lamang siya ng kanyang ina upang iiwas sa lahi nila Ernesto na sadyang masasama. Ang kanyang ama ay isang aswang habang ang kanyang ina ay taong paniki o manananggal. Halos bumaliktad ang sikmura ni Nicoy nang malaman niya ang totoo niyang pagkatao. Walang katapusang pagtatalo ang namayani sa dating mag-asawa hanggang sa umabot sa punto na magkasakita na ang mga ito. Dumadagundong ang malakas na kulog mula sa langit, kasabay ng pagbabagong anyo nina Emma at Ernesto na kanyang mga magulang. Tuluyan nang nagpang-abot ang dalawa at halos mapatay na ang isa't isa. Hindi nagpapaawat ang mga ito at walang gustong magpatalo. Sumilip si Nicoy sandali upang tignan ang kalagayan ng mga ito. Napaisip ang bata kung ano ba ang kaya niyang gawin. Bandang huli ay nagpa siya itong awatin ng dalawa. Ngunit tila hindi nila ito napansin, kung kaya't isang matulis na bagay ang bumaon sa tagiliran ng bata. Sa puntong yon ay sandaling natahimik ang dalawa. Hindi! Sigaw ni Emma nang makita niyang nakabulagta na ang pinakamamahal niyang anak. Si Ernesto naman ay nagmamadaling binuhat sa ulo si Nicoy at saka niyakap ng mahigpit. Saksi ang dalawang mata ng bata kung papaano magluksa ang kanyang mga magulang na sila ring nagdulot ng kanyang kapahamakan. Hinawakan niya ang magkabilang leeg ng kanyang mga magulang. Tsaka niya niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niya ang pag-agos ng luha ng mga ito
pumapatak iyon sa kanyang pisngi. Hinalikan ni Nikoy sa noo ang kanyang mga magulang at binigyan ng matamis na ngiti bago tuluyang pumanaw.